Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Lando. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Agusan. Hindi madali ang pamumuhay lalo na kung umaasa sa labnisan. 5 hanggang 10 taon ang bibilangin bago makaani. Kinakailangan pa ng iba yung pag-aalaga para maayos ang tubo ng bawat puno. Ito ang kabuhayan ni Mang Lando. Kung tutuusin, pwede naman siyang kumuha ng ibang trabaho. Subalit mas pinili ang ganitong kalagayan. Paliwanag na matanda. Ito ang kabuhayan ng pamilya magmula pa sa pinakaninuno. Hindi magawang bitawan dahil nagsisilbi na ring yaman ng angkan. Kilala din ng mga negosyante mula sa lumang henerasyon hanggang sa kasalukuyan. Daan-daan ang kukuhanin lalo na kung si Don Julio ang tatawag. Kilala ang matandang ito bilang supplier ng lapnisan sa mga pabrikang gumagawa ng pabango. Sa isang bagsakan, malaki talaga ang kikitain. Isa sa rason kung bakit hindi maiwan-iwan ni Mang Lando. Magkanda baluktot man sa pag-aalaga ng mga puno. Daan-daang libong piso rin ang babalik. Kung susumahin, milyones na ang naibulsa sa loob ng ilang dekada. Mag-isa na lamang din si Mang Lando sa buhay. Subalit imbis na mamuhay sa marangyang pamamaraan, pinili nito ang simple. Sapat na ang makakain ng 3 beses sa isang araw at makapagmeryenda. At para sa hindi nakakaalam, hindi uso ang bangko. Ang silong ng tahanan ang nagsisilbing imbakan ng limpak-limpak na salapi. Hekta-hektaryang lupain ng pagmamay-ari at ito ang ginawang plantasyon. Sisimula ng pagtatanim sa buwan ng Hulyo. May tamang distansya ang bawat binhi at katamtamang dami ng pataba upang maayos ang tubo. Hindi mauubusan kahit daan-daang puno pa ang putulin. Dahil doble ang bilang ng itinatanim sa mga pinutol. Marunong naman sa paghindi si Mang Lando kung hindi pa tamang panahon sa pag-ani. Maliban sa mismong puno, napapakinabangan din ni Mang Lando ang mga bunga. Sinasabi ng karamihang nakakalason, subalit kung tama ang pagluto at sangkap ng inihalo, hindi ito nakamamatay. Kaso nga lang, iba ang ginawa ng matanda. Ang sa kanya, ginawa niya itong sangkap sa langis. Ang mga kakilalang albularyo ay sa kanya kumukuha. Kapag nakakagawa si Mang Lando, aasahan na hindi natural ang langis. May kasamang basbas at bisa na higit pa sa tipikal na lana. Sa hindi nakakaalam, maliban sa lapnisan, inaabala rin ni Mang Lando ang sarili sa paggawa ng langis. Mula sa angka ng albularyo ang ama, kaya kahit papano, natutunan ang mga bagay-bagay. Paminsan na ding napapasabak laban sa mga engkanto na nakikitira sa naglalakihang puno ng lapnisan. May kakayahan din itong makipag-usap sa mga elemento. Katulad na lamang ngayon kasalukuyang nagbubunot ng ligaw na damo nang matamaan ng bunga sa ulo. Buntong hiningang nagkibit balikat kaso makulit ang nasa itaas. O ikaw, baka gusto mong sungkitin kita dyan. Malapit nang maubos ang pasensya ko sa'yo. Wika ni Mang Lando. Oh, talaga ba, tanda? Sa taas nitong puno, anong gagamitin mong panungkit? Kahit ang pinakamahabang kawayan, hindi ako maaabot.
Tugon ng kapre na tila iniinis pa si Mang Lando. Kung bugahan kita ng langis dyan, hindi pa rin ba aabot? Ikaw ha, walang araw na hindi mo ko ginagalit. Pwede bang magpaawat ka naman? Ano bang pangalan mo? At bakit ko naman sasabihin sa'yo? Para maritwalan mo ko. Hindi mo ko maluluko, tanda. Nagmula ka sa angka ng mga albularyo. Kaya alam kong marunong ka. Pero sige, tawagin mo na lang ako sa pangalang Ramon. Magpapangalang ka na nga lang. Ipapahamak mo pa yung kaibigan ko. Huli na ito. Ayaw ko nang pabalik-balik ng salita. Sa susunod na kukulitin mo pa ako, may kalalagyan ka na sa akin. Tumawa lamang ang kapre. Nagpatuloy na rin si Mang Lando sa gawain. Maya-maya pa, isang duwende naman ang nakipagkwentuhan sa kanya. Napabuntong hininga ang matanda. Nakiusap na mamaya na lamang makipagdaldalan dahil marami pang trabaho. Kaso nagpupumilit. Nagnanais madinig ang kwentong ibabahagi. Alam mo, may dumaan dito kahapon. Isang binata na may takip yung buong muka. Inapakan na nga itong bahay ko. Inian pa. Hindi bali na. Tanggapin niya kamo yung parusa ko. Mamamaga yung bayag ng batang yon. Inabala mo pa talaga ako para sabihin yan. Inistorbo na nga ako nung kapre. Ngayon ikaw naman. Kung wala kayong magawa, kayong dalawa yung mag-usap. Dinadamay niyo pa yung tao na marami pang gawain eh. Ay nako, hindi kami magkasundo ng higanteng yun. Kaya wag mo nang imungkahing mag-usap kami. Baka gamitan ko siya ng mahika ko. Wag mong isipin na kwento lamang to. Dahil yung binatang yun, nagbabalak na patayin ka. Naagaw ang pansin na matanda. Iniisip ang posibleng kalaban subalit walang maisip. Lahat ng mga kakilala ay may edad na rin. Magmula nang nagsimula sa pagnenegosyo ng lapnisan, hindi na ito lumabas pa ng tahanan. Hindi din lalampas sa taniman kung sakali mang maglalakad-lakad. Hindi ako tumatanggap ng biro ha. Alam mo yon. Paano kang nakakasigurado na pinagtatangkaan ako ng binatang yon? Kilala mo ba? Alam mo ba talaga yung sadya niya? Pinagdududahan mo ba yung kakayahan ko? Itinuring akong pinakamataas sa angka namin at sa pambihira kong kakayahan. Alam na alam ko yung takbo ng isip ng bawat tao, no? Maliban na lang sa'yo, nakaluno ka yata ng sabulag eh. O sige, pinaniniwalaan kita. Pero kailangan mong sabihin sa akin kung ano ang sadya ng binatang yon. Kapag hindi ka makakasagot, itatakwil kita sa lupain ko. Ay sus, ako pa yung hinamon. Hinahanap ng binata yung puno ng lapnisan na sinasabing nagtataglay ng mutya. Kapag hindi mahanap sa lalong madaling panahon, ikaw ang tatapusin bilang tanda ng pagkabigo sa misyon. Magdasal ka, tanda. Delikado yung batang yon. Duda ko kung kakayanin mo. Subok na siya sa labanan samantalang ikaw, ilang dekada nang nag-aalaga ng mga puno. Napabuntong hininga si Mang Lando. Hindi magawang baliwalain ang sinabi ng duwende. Pagkabalik sa tahanan, hinalungkat ang mga gamit na naiwan ng mga ninuno. Kinuha ang kahong naglalaman ng pinakamahalagang bagay. Nakahinga ng maluwag nang makita ito. Minsan na ding pinagtangkaan noon. Kamuntikang mawala. Ngayon ay hindi na makakapayag na maulit. Mas mabuti nga siguro kung magpakita ang binata ng sa gayon. Magkaalaman na. Kung laban ang gusto niya, mapagbibigyan ko naman. Binuksan ni Mang Lando ang kaban. Tumambad ang isang punyal na nooy pinanday at pinaspasa ng iba't ibang albularyo. Madami na rin ang napugutan nito. Aswang o kahit pa yung mga elemento na walang pisikal na anyo.
Matagal na rin ang huling laban, kaya nasasabik ng madinig ang sinabi ng duwende. Maya-maya pa, nagmamadali sa paglabas nang tumawag si Ramon. Pinapasabi nga pala ni Don Hilario kung pwede ba raw makaputol ng kahit 10 puno ng lapnisan. Kinakailangan lang dahil nagdadagdag ng order yung suki niya. Bahala na kahit hindi masyadong matanda yung puno. Ramon, alam mong hindi ko pinuputol ang puno kapag wala pa sa tamang edad. Hindi pa nga umaabot ng 5 taon eh. At bala kong sa susunod na dekada pa magbebenta. Pakisabi kay Don Hilario. Unawain niya na lamang. Pero pare, pagbigyan mo na. Ngayon lang naman eh. Kailangan lang talaga doon sa pabrika na binabagsakan niya. Huwag kang mag-alala. Doble daw yung ibabayad. Eh kahit itriple mo pa, hindi maaari. Ginagalang ko ang mga puno. Saka lang puputulin kapag nasa wastong edad na. Alam na rin to ni Don Hilario ah. Pakipaalalahanan na lang. Baka nakalimot. Napakamot ng ulo si Ramon. Maya-maya pa, inutusan ang tauhan na puntahan ang negosyante para pagsabihan niya. Pasensya ka na pare. Napilitan lang talaga ako eh. Ayaw ko namang kontrahin yung desisyon mo. Alam kong mahalaga sa'yo yung bawat puno ng lapnisan. Itong si Don Hilario talaga. Maaga sa bahay, kinukumbinsi ako. Ito, napilitan na. Pasensya ka na talaga ha. Walang problema. Nauunawaan kong naiipit ka lang. Kilala ko din si Don Hilario eh. Kapag nagkanda ugaga, na may merwisyo. O ito, uminom ka muna ng tsaa. Ang sarap nito. Parang lahat ng kabag at sakit ng katawan ko nawawala. Ikaw yung gumawa? Anong sangkap? Bunga ng lapnisan. Wala mang pag-aaral ng siyensya. Para sa akin marami itong benepisyo. Nararamdaman ko. Naibuga ni Ramon ang hinihigop na tsa. Matapos madinig ang sinabi ni Mang Lando. Ano? Bunga ng lapnisan? Aba, hindi naman ito nakakain ah. Hindi ba? Pare, kung ano na talaga yung ginagawa mo? Ilang taong ko na itong iniinom na. Eh di sana pinaglalamayan ako. Inumin mo na lang. Kung may mamamatay rito, ako naman ang mauuna eh. Kapag nangyari, magpasuri ka kagad sa doktor. Pambihira. Alam mo, siguro nabuburyong ka lang dahil sa tanang buhay mo. Wala kang kasama. Eh nag-asawa ka sana. Tignan mo, pati bunga ng punong hindi naman sana kinakain, ginawa mong tsaa. Pero, alam mo, masarap ha. Nakakatakam din. Natawa na lamang si Mang Lando nang magpatuloy ito sa paghigop ng tsaa. O siya, babalik na ako sa gawain ha. Kung gusto mo mag-uwi, kumuha ka lang dyan sa kusina. Huwag mo lang uubusin. Eh siya nga pala pare, ikaw ba? May kaanak na binatang lalaki? May nakita ako kahapon dito galing. Medyo kahina-hinala yung kilos, pero hindi ko na pinansin kasi nga dito galing eh. Kako baka kadugo mo. Mga kasing tangkad ko, moreno, may kahabaan yung buhok. Hindi ko lang nakita yung mukha kasi may takip eh. Anong itsura? Nakita mo ba? May nakapagsabi na rin sa akin. Kaso, wala naman akong kaanak na sasakto sa sinasabi mo. Ganun ba? Eh wala bang nawala sa mga gamit mo? Naku, baka magnanakaw yun. Napabuntong hininga na lamang si Mang Lando. Dalawa na ang nagsabi tungkol sa binata. Sa puntong ito, nararamdaman na ang panganib. Pagkatapos ng pag-uusap, naglibot sa taniman, pinagmamasdang maigi ang bawat sulok. Hindi nagtagal, bumalik sa daanang may tumawag.
Sa likod ng bakod, naghihintay ang isang binata. Tugma dito ang paglalarawan ni Ramon, ngunit hindi kagaya ng sinabi. Magaan ang presensya. Magandang araw po sa inyo. Kayo po ba si Mang Lando? Pinapapunta po ako ni Tatay Lucas eh. Hindi po kasi siya makababa ng bundok dahil sumasakit daw po yung tuhod. Ako na lamang yung inutusan para kunin yung langis. Inok nga po pala. Pagpapakilala ng binata. O halika, pumasok ka sa munti kong tahanan. Magmerienda ka muna. Anong oras na rin? Abalahin mo ang sarili mo sa pagkain. Akyat lamang ako sa itaas. Kukunin ang mga bote. Nahihiyaman kumuha pa rin ng tinapay at tsaa ang binata. Umakyat na si Mang Lando sa itaas. Pinagmamasdan ang kilos nito. Hinipa ng dasal ang direksyon. Saka lamang nakampante nang walang maramdaman. Matapos makuha ang mga langis, nagmamadali na sa pagbaba. Nako, pasensya na po kung naparami yung kain ko. Yung tsaa po kasi, ang sarap. Tamang-tama lang yung anghang. Tapos may kaunting aroma ng iba't ibang sangkap, kagaya ng luya at lapnisan. Aba, ikaw pa lamang ang nakatama sa mga sangkap ko. Marami pa akong nilagay pero napangalanan mo ang iila. Dalhan mo si paring Lucas. Baka sakaling makatulong sa pananakit ng tuhod niya. Ito pala yung langis na sinasabi niya. Maraming salamat po Di na po pala ako magtatagal. Kailangan ko nang lumakad eh. Malayo pa yung uuwian ko. Maraming salamat po ulit. Pinagmasda ni Mang Lando ang papalayong binata. Ngayon lamang napansin ang paggulo ng langis. Talagang uso na ngayon ng sabulaga. Naisahan mo ko binata. Sige lang, ipagpatuloy mo. Hanggat wala kang ginagawang masama, kakaawaan pa kita. Hindi ko rin ugaling pumuksa ng hindi nalalaman ang tunay na pakay. Malabo pa sa ngayon, kaya hahayaan na muna kita. Makalipas ang ilang oras, binabagabag ito sa ideya ng binata. Lalong hindi mapakali ng sulsulan pa ng duwende. At para malinawan, sinadya ang tahanan ni Mang Lucas. Matapos malampasan ang kabundukan, nahinto sa pagbungad sa palayan. Nakakalat ang mga espantaho na aakalain mong nagkaroon ng sariling buhay. Sanhi ng hangin ang paggalaw. Ngunit sa sulok ng paningin, tila mga nilalang na nakaantabay. Nagpatuloy lamang sa pagbaybay ng daan si Mang Lando. Panay iwas sa apoy mula sa bitbit na sulo. Walang hangin ngunit sumasayaw ito't gustong dumapo sa mukha niya. Maya-maya pa, kapansin-pansin ang presensya. Kumpirmado ang pagkakakilanlan ng kumulo ang langis. Nang kusa itong ilantad ang sarili. Napangiti ang matanda. Kaharap ngayon ang nilalang na kung tawagin ay bawan. Isang uri ng sigbi na sinlaki ng kalabaw. Madalas itong alaga ng gabunan. May mahabang buntot na isa sa ginagamit pamatay ng biktima. Magsinghaba at tulis ang mga ngipin at kuko. Matitingkad ang mga tenga. Nanlilisik ang mga mata. Kilala sa bilis ng kilos lalo na kung sapat sa pagkain. At para sa nakakaalam ng ganitong klase ng nilalang, ginagamit ito ng gabunan para manalasa sa mababang uri ng angkan. Dahil ang tanging kinakain, aswang na nahahanay rito. Nakiramdam si Mang Lando. Wala namang ibang halimaw sa paligid. Wala din ibang tao. Kaya naman isa lang ang naisip ng matanda. Siya ang pakay ng nilalang. Mula sa pagkakayapos ng itim na tela, nilabas ni Mang Lando ang punyal.
Nang makita ito ng nilalang, kapansin-pansin ang takot sa mga mata. Gustong tumakbo subalit para bang may pumipigil. Dahilan para ipagpatuloy ang pananalakay. Sa isang kurap ay bigla itong nawala. Nang mapansing nasa likuran, tila aararuhin sa bilis ng takbo. Nakailag naman na matanda at hindi na pinahaba ang oras. Sinabuyan niya ng langis sa tinaga. Dumagundong ang tunog ng paghiyaw at pagbulusok sa palayan. Nagwawala habang pagulong-gulong sa putikan. Magpasalamat ka, tenga mo lamang ang naputol. Huwag kang umiyak. Gagaling pa naman yan. Pwede namang ako na lamang yung gumamot. Yun ay kung magsasabi ka kung sino ang amo mo. Wika ni Mang Lando. Umiyaw ang bawan. Nang makayanan ang sakit ng naputol na tenga, masama ang titig na humarap kay Mang Lando. Handa na sana sa pagsugod. Nang iduro ang punyal, wala itong nagawa kundi manatili sa kinatatayuan. Hindi ko na uulitin pa ang sinabi ko. Kaya sumagot ka na. Baka sakaling palampasing kita. Umangil ang nilalang. Habang inuunawa ang ibig sabihin, isang bato ang umagaw ng pansin. Nang malingat dahil umilag, dito tuluyang nakatakas ang bawan. Nang sulyapan ng bato, kahubog ito ni Inok. Base sa nangyari kanina noong kaharap ang binata at ngayon, buo ang kutob na isa itong kalaban. Nakalayo na rin kaya hindi na nag-abalang sumunod. Nagpatuloy sa pagbaybay ng daan papunta sa tahanan ni Mang Lucas. Magiliw siyang pinapasok ng albularyo. Tinapos nito ang ginagamot na pasyente bago hinarap. Magkape ka muna. Gawa lang ito sa bigas na mais. Kaya pagpasensyahan nyo na. May tirang biskwit pa dyan. Pagtsagaan mo na lamang. Siya nga pala. Hindi mo naman ugaling bumisita sa bahay-bahay. Anong meron? At napadpad ka ngayon? 10 oras pa ng gabi. Nakiramdam muna si Mang Lando. Kaso nga lang, masyadong malinis at walang bahid ng kasamaan. Naguguluhan na matanda kung may kaugnayan ba ito sa binata. Siya nga pala. Wala ka bang anak na binata? Pamangkin o apo? May pumunta kanina sa bahay ko Nagpakilala bilang Inok. At ang sabi, tatay ka niya. Siya ang kumuha ng mga langis. Si Inok. Apo ko yon. Ilang taon pa lang yun sa akin. Nasawi yung mga magulang sa isang trahedya. Walang makaaruga kaya kinupkop ko na lamang. May dala nga siyang tsaa. Nasabi mo gawa raw sa bunga ng lapnisan. Pare, hindi ba tayo malalason yan? Sandali. Ito bang apo mong si Inok nandito? Oo, naroon sa kwarto niya. Naulanan kasi habang pauwi kaya ayon hinapoy ng lagnat. Nagpapahinga. Nakiusap si Mang Landong silipin ang binata. Nagtatakang pumayag si Mang Lucas. Hindi maiwasang mapaisip kung siya ang nagkamali o hindi gaano nauunawaan ang nangyayari. Palihim na nagsagawa ng ritual. Malinis ang binata. Walang bahid ng anumang kasamaan. Pasensya ka na. Gusto ko lamang makasigurado na ang taong nagpakilala kanina ay tunay. Gamutin mo ang binata. May kapit siya ng duwende. Ano ka mo? Naku, nakakahiya naman. Isa kong albularyo pero hindi ko man lang napansin ang gabay na yan. Maraming salamat. Kahit pala hindi mo araw-araw sinasanay ang iyong sarili sa lihim na karunungan,
Nariyan pa rin pala sa pagkatao mo ang pagiging mahusay. Nasa dugo niyo nga talaga. Hindi na rin ako magtatagal dahil may kinakailangan pa akong tapusin. Pasensya ko na kung naabala kita. Nako, gabi na. Kahit may tinatago kang karunungan, delikado pa rin yung daan. Dito ko na lang magpalipas ng gabi. Napatango si Mang Lando. Pumayag na din para mapag-aralang mabuti ang apo. Gustong makasigurado na wala sa tahanang iyon ang kalaban. Kinabukasan, nakumpirma na matanda na inosente ang binata. Dito napagtanto na maaaring kinopya ng kalaban ang katauhan ni Ino para lituhin siya. Ngayong alam na, hindi na ito magagamit laban sa kanya. Sa pagbaybay ng daan pauwi, napahinto muli sa palayan. Naroon ang mga magsasaka. Napapatanong sa nangyari. Nasira ang malaking bahagi ng taniman. Sa napapansin ni Mang Lando, may kasama sila na hindi dapat naroon. Sinuri isa-isa hanggang sa nasipat ang nag-iisang lalaking nakatingin. Ngumisi pa ito at nakatitig sa kanya ng makahulugan. Nang kumilos ang matanda, nagmamadali naman ito sa pag-alis. Dali-daling sinundan, umakyat sa bakod ng baluarte. Hindi na bahala si Mang Lando dahil sa oras na nasa pagmamay-aring lugar ang kalaban. Wala na itong takas. Nilabas ang punyal at nagsaboy ng langis sa paligid. Nakita ang lalaki, nakalambitin sa puno ng lapnisan. Ay nako, iho. Masyado ko namang kampante. Ginamit mo pa ang katauhan ng iba para manalasa dito sa teritoryo ko. Aminin mo nga, ano ba ang sadya mo? Gusto ko lang naman sanang malaman kung ano na ang kalagayan ng buhay mo ngayon, Lando. Matagal na rin noong huli tayong nagkita. Sa katandaan mo, hindi mo na yata ako naaalala. Isa pa, duda ko kung sa ulo mo ang mga nakalaban mo dati. Napaisip ang matanda. Masyadong pamilyar sa kanya ang boses. Kaso nga lang, hindi mapangalanan. Diretsahin mo na nga lang ako. Ano ba talaga ang sadya mo? Huwag na nating pahabain ang oras. Pinapahalagan ko ang bawat segundo. Mainipin ka pa rin kagaya noon. Ikaw na ikaw yung kilala kong Lando. Ako rin naman, ayaw kong magsayang ng oras. Kaya tandaan mong mabuti ang sasabihin ko sa'yo. Ngayon na nagkita na tayo, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Kaya maghanda ka. Humanda ka! Wika nito kasabay ng halakha. Sa sanga ng bawat puno dumaan. Tumalon sa bakod at saka tumakas. Napabuntong hininga si Mang Lando. Hindi na nag-abalang sundan dahil ginugol ang oras sa pagkilala kung sino yon. Inabot pa ng ilang oras kaso hindi matukoy. Magsigarilyo ka muna. Nagmukha kang unggoy dyan. Masyado kang seryoso, tanda. Kalmahan mo lang. Kahit hindi tayo magkasundo kung minsan, naging tahanan ko na rin ang taniman mo sa loob ng maraming taon. Kaya kahit papano, responsable ako sa pagprotekta sa iyo na may-ari. Pabiro pa itong nag-abot ng tabako. Ako rin, makikisali na sa usapan. Subukan lang ng lalaki yung bumalik dito at maghasik. Puputulin ko talaga yung bayag niya. Alam nyo, kayong dalawa kamo ang puputulang ko ng bayag eh. Kitang seryoso yung tao. Nangiistorbo pa kayo. Hindi nyo kailangang makialam.
Sarili ko itong problema at ako lamang ang makakaayos. Hindi ako nasindak sa lalaking yon. Ang inaalala ko lang kung sino siya at paano ko nakilala. Kung makapagsalita, akala mo na silayan ako magmula pagkakapanganak eh. Kumpara noong una, hindi ko na mabasa yung isipan ng lalaki, kaya wala akong may aambag sa ngayon. Huwag kang mag-alala, tanda. Ibabalita ko kung ano man yung malalaman ko. At ikaw, higante, nasa puno mo na yung lalaki, hindi mo pa nilamutak. Kahit kailan, pagsisigarilyo lang yung alam mo eh. Aba, kung makapagsalita, akala mo'y may aambag. Pareho lang tayo rito, kaya huwag kang magmagaling. Hindi na pinansin ni Mang Lando ang usapan ng dalawa. Pumasok ng tahanan para mabigyang oras ang sarili. Bago mahulaan kung sino, isa na namang nilalang ang sumubok sa kanya. Nakapamewang na sinilip ang nilalang. Hindi mawari kung papatulan o hahayaan. Ito ang nakalaban na bawan. Bakas pa ang sugat sa naputol na tenga. Kasalukuyan itong naninira ng pananim. Sinisira ang mga binhi ng lapnisan. Lumitaw ang kapre at duwende. Ngunit sumenya si Mang Lando na huwag makikialam. Wala ka talagang kadala-dala, bawan. Gusto mo yatang putulin ko yung kabila mong tenga. O baka naman nagsasawa ka ng mabuhay, kaya lumalapit ka sa kamatayan. Nako, sinasabi ko sa'yo, hindi ako marunong maawa lalo na kung masasagad. Pag-isipan mong mabuti. Umangil ang nilalang. Maya-maya pa'y nagsimula ng umatake. Sinalubong kagad ni Mang Lando ng taga. Sa kabila ng bilis nito, nahahabol pa rin ang patalim. Hindi nakatagal, nanghina rin kagad. Mahusay ka nga talaga, Lando. Kahanga-hanga ang pagkilos mo. Kung gumalaw ka parang binata pa. Kung hindi kita kilala, masasabi kong hindi tugma ang liksi mo sa edad mo ngayon. Ilang taon ka na nga ulit? Alam mo, kanina ko pa iniisip kung sino ka talaga. Sigurado ko ngayon pa lang tayo nagkita. Hindi ko na itatanong kung sino ka. Alam kong hindi ka rin naman sasagot. Hahayaan ko na ang takbo ng pangyayaring ito ang lumantad ng tunay mong katauhan. Siguraduhin mo lang na may sapat kang rason para hindi kita mapatay. Ay sus, nananakot ka ba? Hindi na uso ang paninindak, Lando. Ang mabuti pa, iligpit mo na ang bawan dahil may susunod pa dyan. Bago makakilos si Mang Lando, muling umatake ang bawan. Pinigilan siya nitong habulin ang lalaki. Kinagat sa binti. Mabuti na lang ay nasaksak kaya't nakaganti kahit papano. Napatiin bagang dahil hindi inaasahan na tatalab ang mga ngipin nito. Nagdurugo. Bagay na ikinabahala. Minadali ang pagtapos sa nilalang. Sunod-sunod ang hagupit ng itak. Mabuti na lamang pumabor ang pagkakataon. Maya-maya pa, bumulagta ang pawan ng isa'y habang puno ng sugat. Upang makasigurado ay pinugutan ng ulo. Ano? May ilalabang ka pa ba? Bagsak na ang bawan mo. Kung meron ka pang isasabak, iharap mo na. Nagmamadali ka lang naman. Dahil nag-aalala ka dyan sa sugat mo. Hindi ba malakas ang dugo nyo para kusang labanan ng lason? Subok na ang kakayahan nyong yan mula pa sa angka ng tatay mo. Sigurado kong taglay mo rin yung kaya para saan ang pag-aalala, Lando. Marami kang alam sa angka namin ah.
Kulang na lang isipin ko na nagmula ka rin sa angka namin eh. Iho, kung wala ka nang sasabihin, pwede pang tapusin na natin ang laban. Total magkaharap naman na tayo. Tapusin na natin ito. Tanda, mas maigi kung gagamutin mo na lamang ang sarili mo. Sasabihan ko sila na huwag ka munang sugurin. Parang nangihina ka na eh. Nakangiti ito ng nakakaloko. Nagmamadali sa pagtalikod. Hinabol ni Mang Lando subalit hindi magawang sundan dahil kumikirot ang sugat. Dali-daling bumalik ng tahanan at sinimulang gamutin. Hindi na pinatagal. Ang pamamaraan ng kaninunuan ang ginamit. Isinalang sa makina ang pinagsisibak na lapnisan. Ang pinong durog ay sinindihan. Hinintay hanggang kumapal ang usok at saka tinapat sa sugat. Habang nililinis ng init ang lasong nananalaytay sa dugo, sinabayan ng maiksing orasyon. Pinaliguan ng langis at saka binendahan ng makapal na tela. Ang tira sa pausok ay dali-daling nilibing. Isa itong sumpa para tuluyang mapuksa ang lason. Hindi na rin nabigyan ng pagkakataon na makapagpahinga dahil dumating si Ramon. Hindi halos masundan ang sinasabi sa sobrang bilis. Ang naunawaan lamang, may humahabol ditong nilalang. Ayaw na sanang makialam ni Mang Lando dahil meron pang iniinda. Kaso nagpupumilit ang kaibigan. Wala nang nagawa pa. Kinaladkad siya at dinala sa daan na sobrang dilim. Saka lamang napagtanto ng tumagal. Nagbago ang anyo nito. Hindi yun si Ramon, kundi yung lalaki. Napailing matapos makatanggap ng sunod-sunod na suntok. Nahihilo. Hindi malaman kung bakit sa puntong ito. Nakaramdam ng panghina. Bagay na hindi naman dapat. Pati ang langis na nakasukbit. Hindi nagawang magbigay ng senyales. Nakalimutan ding bitbitin ng punyal kaya lumaban ng mano-mano. Todo bigay ang kalaban. Tila mga boksingerong naglalaban sa titulo. Hindi nagtagal. Tuluyang natumbas si Mang Lando matapos kumirot ang sugat. Sa tindi ng pananakit ay kusang nanlumo ang katawan niya. Dito na rin nakatanggap ng bugbog. Kung hindi lamang dumaan si Mang Lucas, marahil namatay na ito. Naglabas na ng patalimang kalaban at akma na sana siyang tatapusin. Nahimasmasan makalipas ang ilang oras. Puno ng dahon ang katawan lalo na ang binting sugatan. Nang pakiramdaman ng sarili, naguguluhan dahil kakaiba ang panghihina. Sumagi sa isipan ang paggagat ng bawan. Ito ang itinuturong dahilan. May iilan na rin akong kakilalang kinagat ng sikpen. Lahat sila ay patay talaga. Hindi naman sa tinatakot kita. Pero ang sabi mo kasi, bawan, hindi ba't bihira na sa panahong ito ang ganyang klase ng sigben? Wala na rin akong nadinig na gabunang nag-aalaga ng ganyan. Hindi naman sila magtatagal sa mundo kung walang mag-aaruga, hindi ba? Yan nga din yung pinagtataka ko. Hindi ko alam kung saan nagmula yung lalaking yon. Pero parang kilalang kilala niya ako. Pati na ang angka ni tatay. Kahit anong isip ko, hindi ko siya mapangalanan. Yan din ang kanina ko pa inaalala. Nakita ko yung lalaking yun noong nagpulong kami para puksain yung nambebektimang aswang. Malala yung kaso ng Yanggaw sa panahong yon. Kung hindi ako nagkakamali, tinawag siya sa pangalang Tasyo. Yun ang pagkakarinig ko. Tasyo, wala naman akong kilala na may ganyang pangalan . Kwento mo nga yung nalalaman mo sa kanya. Kay paring Igme ko rin ito nalaman. Likas kasi sa akin ang mag-usisa. Ang sabi niya,
Hindi tugma sa itsura ng lalaki yung edad nito. Kumbaga, sobrang tanda na ng edad pero batang-bata ang itsura. Kung mukha ang tatansyahin, parang nasa 40 taon lamang ano. Pero mahigit 80 taon na sa totoo lang. Hindi nga lang siya sigurado kung anong lahi. Nakita lamang niya ito sa daan. Wala rin siyang katulong kaya kinupkop. Hindi nagsasalita kaya hanggang doon na lamang ang alam ko. Namayapa na si paring Igme, kaya wala tayong mapagtatanungan. Ano ba ang sadya nito sa'yo? Bakit ka pinagtatangkaan? Hindi naman siya mukhang gabunan kaya paano ka mo nagkaroon ng bawan? Napabuntong hininga si Mang Lando. Siya man, hindi rin alam kung ano ang dahilan ng pananalakay nito. Habang nagpapagaling, matyaga ring naghintay sa pagbabalik ni Tasyo. Nahihiwagaan sa katauhan nito, nasasabik na muling magpakita. Tumulong na rin sa paglatag ng pangontra sa buong lugar si Mang Lucas. Bumabalik ito tuwing takip silim para samahan siya sa pagsapit ng gabi. Nang may kumatok sa bakod na yari sa yero, inihanda kagad ang punyal. Bumungad si Ramon. Papasok na sana ito ngunit hinarangan niya. Gusto lamang makasigurado na totoong tao ang tatanggapin sa tahanan. Sa asta mong yan parang kakatay ka ng tao ah. Kakaiba yung punyal mo ah. Saan yari yan? Hindi ko naman naangkinin. Titignan lang eh. O siya, wag na. Nandito ako para kumbinsihin ka ulit. Si Don Hilario may bago na namang pakiusap. Pagbigyan mo na lang para matapos na tayo. Pabalik-balik na naman sa bahay. Nagpapahanap siya ng ligaw na lapnisan. Natigil si Mang Lando nang madinig ang sinabi nito. Ligaw na lapnisan. Hindi ito basta-basta termino na tumutukoy sa lapnisang tumutubo sa kung saan. Dito na rin nagsimulang magduda sa katauhan ni Don Hilario. Ilang dekada na niya itong suki. Subalit sa ngayon, mukhang unti-unti nang lumalantad ang katauhan niya. Sige ka mo, sabihin mo sa kanya. Hahanapin ko yung tinutukoy niyang ligaw na lapnisan. Kailan niya ba kailangan? Sa lalong madaling panahon daw. Aba, ano nakain mo ngayon? Pumayag ka kagad. Maraming salamat talaga ha. Siya na rin yung magbibigay ng bayad. Dahil gusto niya, ikaw mismo yung maghatid sa lapnisan. Sa puntong ito, lalong namuo ang kutob na matanda. O sige, sabihin mo sa kanya kaunting tiis lang ha. Dadalhin ko rin ang pinapahanap niyang ligaw na lapnisan. Pagkalis ni Ramon, binuksan muli ang kaban. Kinuha ang mutya na nagmula pa sa kaninu-ninuan. Ipinapasa sa bawat henerasyon ng angkan. Ito ay walang iba, kundi ang mutya ng lapnisan. Muli ay binuhay ito mula sa napakahabang pagtulog, dinasalan at kinargahan ng orasyon. Pasensya ka na kung naistorbo ko ang pamamahinga mo. Magpapatulong lang ako para sa misyon na ito. Aasahan ko ang pagtutulungan natin. Kagaya pa rin ang nakasanayan. Tatapusin ang kalaban sa lalong madaling panahon. Palipat-lipat ang tingin sa mutya at punyal. Hindi nagtagal. Lumabas na rin at nagsimulang hanapin ang tinutukoy na ligaw na lapnisan. Kung bibilangin, ito na ang tamang oras para muling magsilang ng mutya. Noong kapanahunan ng pinakaunang ninuno na nag-aaral ng karunungan, nagritual sa binhi ng lapnisan. Magsisilang ng mutya sa bawat pagsapit ng 30 taon. Nakuha na ang unang bunga at ngayon ang ikalawa. Pumunta sa kagubatan kung saan tumutubo ang mga puno. May lapnisan, subalit hindi ito ang pakay.
Naglakbay sa kabilang gubat. Ganun pa rin ang naabutan. Hanggang sa napansin ng mga bakas. Nang pakiramdaman, may nauna na sa kanya na naghahanap din ng puno. Binilisan ni Mang Lando ang kilos sa takot na maunahan. Kagaya ng inaasahan, lupo ng umatraka ang naabutan. Mula rin sa angka ng mga sigbin, subalit iba ang lahi. Kung ang bawan ay sinlaki ng kalabaw, ito namang umatraka, sinlaki ng baka. Kumakain pa rin ang aswang na nahahanay sa mababang uri. Kamukha lang din ng bawan, ngunit ang pinagkaiba, hindi umaatake ng nag-iisa. Ngayon, 3 ang kaharap. Mga pare, balita ko hinahanap nyo raw yung ligaw na lapnisan ha. Baka pwedeng sumabay sa inyo. Naghahanap din ako eh. Pabirong wika ni Mang Lando. Bagay na hindi nagustuhan ng mga ito. Naghanda na rin ng magsimulang humiyaw. Bigla itong umatake. Kumpara sa bawan, wala itong takot kahit ano pang medalyon ang iwas-iwas sa mukha. Ang alam lamang nito, umatake ng umatake. Kaya nang ibalandra ang punyal, baliwala lamang ito. Hinigpitan ni Mang Lando ang planong pagpapatumba. Malalaki ang mga kalaban at sobrang liksi. Pinili munang basahin ang galaw bago nakipagsabayan. Nang matukoy ang kahinaan ng mga ito, hindi na nag-atubili sa pagsugod. Diretso sa puso ang matalim na punyal. Sunod-sunod na saksak sa lalamunan. At panghuli ay taga sa leeg. Hindi man magawang pugutan ng ulo. Sakto ding nalagutan ng hininga. Tila ba galing sa pangangaso si Mang Lando na nakahuli ng 3 baka. Ay, pinagpawisan ako ng kaunti ha. Kung mabubuhay man kayo uli, sana biyayaan kayo ng kaunting utak. Wala kayong pag-iisip kaya madaling napapatay. Binigyan niyo pa ako ng trabaho. Kailangan pang sunugin ang mga katawan niyo. Dahil kung hahayaang nakatiwangwang, baka linlangin niyo ang dadaan at magpanggap pa kayong mga baka. Minadali na rin ang pagligpit. Pagkatapos tuloy na sa paghahanap ng ligaw na lapnisan. Hindi na mabilang kung ilan ang sinuyod na gubat. Dumaan ang umaga. Ilang bahay na ang pinakiusapan para sumilong sa gabi. Dagdag pa ang pagkaligaw dahil kung saan-saan sumusuot. Ngayon, nakarating ito sa kagubatan kung saan naging tirahan din ng katutubong banwaon. Matalim ang titig ng mga ito sa katulad niyang dayo. Natagalan pa ng lumantad ang datu. Hindi man pinakilala ang pangalan. Mababakas ang kabutihan. Inunahan na ni Mang Lando. Napadaan lamang ako kaibigan. Naghahanap lang ng ligaw na lapnisan. Huwag niyo sanang mamasamain ang pagparito ko. Hindi kayo ang aking sadya. Tumingala sa kalangitan ng datu. May binulong sa hangin. Nagsagawa ng maiksing dasal. At nang magmulat, sinagot si Mang Lando. Makikita mo ang puno ng ligaw na lapnisan kung saan nakaturo ang huling sikat ng araw. Ito din ang punong nakatadhanang magsilang ng mutya. Sandali, paano mo nalaman ang tungkol rito? Unahin mo muna ang paghanap ng puno bago ang pagtatanong. Hindi lang ikaw ang pinag-uusapan dito. Maraming nagnanais sa punong yun. Napatango si Mang Lando. Matapos magpasalamat, tumuloy na sa paglalakbay. Hinintay ang paglubog ng araw. Umakyat sa pinakamatayog na puno para masilayan ang sikat nito. Walang kurap na pinagmasdan at nang masilayan ang direksyon ng huling sikat.
Walang pagdadalawang isip na pinuntahan. Sa wakas, nahanap din ang ligaw na lapnisan. Hindi na tumunganga. Sinimulang tagain ng puno. Maya-maya pa'y natigilan nang mapansin ang presensya sa paligid. Hindi nag-iisa. Binaliwala dahil nakatingin lamang ang mga ito. Kaso nga lang, naglikot ang kamay ng isa. Aksidenteng pinihit ang gatilyo ng baril. Wala na ring rason para magtago. Lumantad ang mga ito sa utos ng amo. Walang iba, kundi si Don Hilario. Inutil kasi ang pesteng ito. Sa katinang kamay, bumaril ng walang pahintulot. Bilisan mo ang paghahanap ng mutya, Lando. Mutya, sa pagkakaalam ko, puno ng ligaw na lapnisa ng inutos mo. Yun ang sinabi ni Ramon. Alam kong hindi ka bobo para ganyan ang pagkaunawa sa ligaw na lapnisan. Tayo lang naman ang nandito. Huwag ka nang magbaang-baangan. Kalmado lamang itong humihit-hit ng sigarilyo. Itinigil ni Mang Lando ang pagtaga. Sa katunayan, wala namang balak putulin ang puno. Umakto lamang para kay Don Hilario. Hakbang na sana para turuan ito ng leksyon. Kaso nakita si Tasyo sa hindi kalayuan. Nakangisi ito habang kumakaway at sahudyat. Sumunod ang mga alagad na bawan. Hindi nakakilos si Don Hilario at ang mga tauhan nito. Ilang segundo lang ang tinagal. Binawian lahat ng buhay. Ako naman ang mag-uutos sa'yo. Hanapin mo na ang mutya. Wika ni Tasyo. Pumalit sa pwesto ni Don Hilario. Pinulot pa nito ang tabako. Ano nga bang pangalan mo? Tasyo, tama. Hoy, hindi mo ko mauutusan. Magkalinawagan nga tayo. Ano ba talagang problema mo sa akin? Hindi na ako magugulat kung pati pangalan ko alam mo na. Pero sana pati dahilan ng pagsalakay ko sa'yo, meron kang ideya. Nakakapagod sumagot eh. Baka kulangin ang araw at gabi sa kwento ko. Hulaan mo na lang. Alam mo, masyado kang maraming alam sa angkan ko. Dahil dito, naisip ko na baka isa ka sa kalaban ng mga ninuno ko. Hula-hula lang, pero malay natin tama ako. Hindi ba? Sige, hahanapin ko ang mutya para sa'yo. Pero ano namang gagawin mo ron? Hindi gagana ang gamit sa katulad mo na isang mantas. Matapos ang ilang pag-isip at pag-intindi sa presensya ni Tasyo, sa wakas, natukoy din ang lahi nito. At dahil likas sa isang mantas ang magagalitin, kapag nakakaramdam ito ng galit ay kusang nagpapalit ng anyo. Wala din itong ibang alam kundi patayin ang sumagad ng pasensya. Sa hindi nakakaalam, isang uri ng aswang ang mantas. Taglay nito ang katawan ng tao na hubot-hubad. Malaki ang pangangatawan. Matutulis ang mga pangil at kuko. Bukod sa balahibo, meron ito na parabang maliliit na galamay sa katawan na kung didikit sa biktima ay parang insekto. Nakakainin ang laman hanggang sa ikamatay. Ang ayaw ko sa lahat, yung may nakakaalam kung sino ako. Masyado mo naman akong kinilala, tanda. Bagay na ikinagagalit ko. Wika nito habang nanlilisik ang mga mata. Inilantad mo rin ang sarili mong hayop ka. Pero kalmaan mo muna. Bago mo ko patayin, ano ang koneksyon mo sa angkan ko? Wala kong malinaw na alaala sa iyo at ng mga yumao kong ninuno. Mula pa sa ikalawang henerasyon ng angkan mo, tanda. Si Mang Yano.
Hindi ko makakalimutan ang kasinungalingan niya. Nangako siya sa takdang panahon. Ipagkakaloob niya sa akin ang mutya ng lapnisan. Pero imbis na sa akin, sa anak niya ibinigay. Pinasa ito sa kaapu-apuhan hanggang sa nakarating sa'yo. Ang sabi sa akin, wala na ang mutsyang yon. Pero dahil magsisilang ng isa pa ang ligaw na lapnisan, kailangan kitang hanapin para makuha ang gamit. Ikaw lamang ang makakakuha ng mutya mula sa puno. Kaya bilisan mo na ang paghanap. Natawa na lamang si Mang Lando. At naniwala ka naman, Tasyo. Ang sinabi ng ninuno ko ay isa ring kasinungalingan. Ang punong ito ay matagal nang nagsilang ng mutya. Sumabay sa unang pagsilang maraming taon na ang nakalilipas. 2. Subalit isa lamang ang nabuhay. At yun ay walang iba, kundi ang ginamit ng mga ninuno ko na nasa akin ngayon. Nilahad ni Mang Lando ang kamay. Kumislap ang mutya kasabay ng bahagyang pagyanig ng puno sa likuran. Nagkaisa ang enerhiya ng mutya at ng mismong puno. Nang maunawaan ni Tasyo ang kaganapan, lalong naipon ang galit at walang pasabing sumugod. Hindi inatrasa na matanda. Sinabayan ng liksi. Tinapata ng lakas. Dahil sa dobling lakas ng mutya, matapos makaisa ang puno, walang kahirap-hirap na tinapos ang buhay ni Tasyo. Isang taga ang tumama. Halos mahati ang katawan. Hindi lang yun. Isinubo ang mutya. Nagbigkas ng dasal. Lumitaw ang apoy na siyang kusang sumunog ng bangkay. Pasimpleng pinulot ang mutya at nilinis. Ang mga bawan na alagad nito, hindi na nagsayang ng buhay. Kusang umatras. Nagsitakbuhan para iligtas ang mga sarili. Kung tutuusin, pwede naman sana kitang iligpit noong araw na una tayong nagkita. Pinalampas ko lang talaga ang pagkakataon para malaman kung ano nga ba ang sadya mo sa akin. Malas mo lang na hindi umayon sa iyo ang pagkakataon. Malakas ka sana, pero mas malakas ang mutya ko. Dinuraan ni Mang Lando ang abo ni Tasyo. Nilibing ito sa mismong puno ng lapnisan. Maya-maya pa, nagbigay galang sa puno at saka nilisan ang lugar. Napabuntong hininga ng makauwi. Nagpang-abot ang pagod at ideya tungkol sa mga nangyari. Gayunpaman, nasa kanya ang huling halakhak. Matindi man ang pagsubok na binigay ni Tasyo sa kanya. Ngunit siya pa rin itong nanalo sa huli. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.